gulong, umaapoy na rin. Nasunog ang isang bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Makikitang nagliliyab pa ang ilang bahagi ng bus habang nababalot ito ng makapal na usok. Nagtulong-tulong sa pag-apula ang mga nakasaksi. Hindi pa malinaw kung bakit nasunog ang bus. Hinimok ni Pangulong Marcos si Congressman Arnolfo Teves Jr. na bumalik na sa bansa. Tiniyak din niya ang seguridad ng kongresista. Hiniling naman ni Teves na makausap ang Pangulo. May report si Ian Cruz. We'll provide all kinds of security kung anong gusto mo. Mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Maglanding ka kung saan mo gusto. O maglanding sa Sabasa. Papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit na 1 kilometro. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nanawagan kay Congressman Arnolfo Teves Jr. na umuwi ng bansa. Kasunod iyan ang pahayag ni Teves na hindi siya uuwi dahil umano sa seryosong banta sa kanyang buhay. Habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. Pagka masyado nang late, we will have to move without any discussions with him. Git ng Pangulo, wala siyang natatanggap na impormasyon ng anumang banta sa buhay ni Teves. Hindi rin daw isabong ang punot dulo ng issue. This is about the killing of Governor Digamo. Pure and simple. Hiling naman ni Teves sa bagong video kaninang hapon. Sana lang mapagbigyan niyo ako na makapag-usap tayo para ma-explain ko naman ang aking side. At kung kayo na ang humiling na umuwi ako, mas mahihirapan ako humindi dahil mas may authority kayo makabigay ng proteksyon sa akin. Hinihinga namin ng tugon ng Malacanang, sabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. It's a lot of drama. Tama na yung arte. Masyado siya maarte. Ang mga kasamahan ni Teves sa Kamara, pinatawa na siya ng 60-day suspension dahil sa pagiging absent without official leave. Sabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, handang umuwi ang kanyang kliyente kung matitiyak ang kanyang kaligtasan. Sinabi na rin daw niya kay Secretary Remulla at House Speaker Martin Romualdez kung nasaan ang kongresista. Kanina, dumalo si Topacio sa unang preliminary investigation sa reklamong illegal possession of firearms and explosives laban kay Teves at iba pa. Kaugnay iyan ng matataas sa kalibre ng baril na nakuha sa raid sa bahay ni Teves noong March 10. Git ni Topacio, planted o itinanim ng mga pulis ang mga ebidensyang nakuha at hindi dapat tanggapin sa korte. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalis na ng provincial government ng Cebu ang border control kontra African swine fever. Hindi na rin ipatutupad ang color coding na inilabas ng Department of Agriculture para tukuyin ang mga lugar na apektado ng ASF. Sa consultative meeting ni Cebu Governor Gwen Garcia kasama ang mga lokal na opisyal ng probinsya at ilang hog raisers, inalmahan niya ang polisiya sa culling o pagpatay ng mga baboy na apektado ng ASF. Kahapon, pinakita ng gobernadora na ligtas kainin ang sikat na lechon Cebu kahit galing pa ito sa Carcar City na isa sa mga lugar na apektado ng ASF. Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Agriculture. Target nang masimulan ang pagbebenta ng smuggled agricultural products sa mga Kadiwa store sa susunod na buwan. Kabilang dito ang 4,000 metric tons ng smuggled sugar na planong ibenta sa halagang 70 pesos kada kilo. Mas mura raw yan dahil umaabot pa rin hanggang 110 pesos ang presyo ng asukal sa ilang pamilihan. Inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration na makipag-ugnayan sa Bureau of Customs para matiyak na ligtas ikonsumo ang mga smuggled na asukal. Inihahanda na raw ng DA ang implementing rules and regulations sa pagbebenta ng smuggled na asukal. Pinag-aaralan din ng ahensya na ibenta sa Kadiwa stores ang smuggled na bigas. Hindi naman daw maaring ibenta ang mga madaling masira na mga produkto gaya ng sibuyas at carrots. Mahal daw kasi ang gasto sa testing ng mga ito para matiyak na ligtas kainin. 23 bahagi ng lumubog na barko sa Oriental Mindoro ang pinagmumulan ng oil spill base sa survey ng Remotely Operated Vehicle o ROV mula Japan. May report si Cedric Castillo. Pangingisda ang tanging alam na hanap buhay ni Randy. Pero natigil yan dahil sa pagtagas ng langis mula sa MT Princess Empress na lumubog sa Oriental Mindoro. Masakit talaga, sir, at gawa ng
yung may graduate na akong college. Sa hirap ng buhay, may nakawan na raw sa palengke sa Bayan ng Pola. Wala man po dito nagnanakaw. Kami po tiwalang-tiwala dito. Pinaigting na raw ng pulisya ang pagbabantay. Bilang tulong sa mga apektado ng oil spill, mahigit 17,000 pamilya sa Oriental Mindoro ang sumasailalim sa Cash for Work program. Ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa 9 na bayan sa Oriental Mindoro na isinailalim sa state of calamity. Sa pagsusuri gamit ang Remotely Operated Vehicle o ROV mula sa Japan, nakitang labis na napinsala ang harapan ng barko. Nakitaan daw ng leakage o tagas ang 23 bahagi ng barko. No findings of oil leaks from the fuel service tanks, meaning, yan yung sinasabi namin, no? Yung pangkonsumo ng barko. There was no presence of seepage of marine diesel oil. Assumption, yung unang lumabas, ito yung laman ng tangke na ginagamit for the transportation. Ngayon, ang naglilik na andito na sa 8 tanker. Pinag-aaralan kung paano makukuha ang hindi bababa sa 800,000 litro ng industrial fuel na karga ng barko. Hindi na raw pwedeng palutangin ang barko dahil posible raw na mabiyak ito at lumala pa ang sitwasyon. 3 proseso ang tinitingnan ng mga consultant ng may-ari ng barko na RDC Rail Marine Services. Ang bagging o pagsalo ng langis mula sa tumatagas na bahagi gamit ang espesyal na material na sasabayan ng patching o pagtapal sa mga tagas habang inihahanda ang mabusisi raw na proseso ng pag-extract sa langis. Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Imahe ng Santo Entierro o Patay na Kristo na nasa sasakyan ng isang pari na pagkamalang bangkay ng tao ng mga pulis. Pauwi na raw ang pari mula Digo City nang harangin ng mga pulis sa checkpoint. Kaduda-duda raw kasi ang dala nitong tila katawan ng tao na binalot ng plastik. Humingi daw ng paumanhin ng mga pulis. Pinuri naman ng pari ang mga pulis sa mahigpit na pagpapatupad ng seguridad. Singil sa driving school, magkakaroon na ng price cap simula April 15. Kasunod yan ang mga ulat na may mga driving school na sobra-sobrang maningil. Ayon kay LTO Chief J.R. Tugade, hanggang 3,500 pesos na lamang ang pwedeng singilin sa mga nag-aaral magmotorsiklo. Hanggang 5,000 pesos naman sa mga nag-aaral magmaneho ng 4-wheel vehicle gaya ng kotse. May 50,000 pesos na multa hanggang bawian ng accreditation ng lalabag. Lokasyon ng 4 na bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites tukoy na. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, target na sa Palawan at ilang bahagi ng Hilaga at Katimugang Pilipinas magkakaroon ng EDCA sites o mga lugar kung saan pwedeng gamitin ng American troops ang Philippine military bases. Sabi ng Pangulo, nakipag-usap na sila sa mga lokal na pamahalaan. Iaanunsyo raw sa mga susunod na araw kung ano-ano ang mga lugar na ito. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. After 5 years of dating, engaged na raw ang Disney actor na si Dylan Sprouse at ang runway model na si Barbara Palvin. Ang film actress naman na si Vanessa Hudgens, first time pupunta sa Pilipinas para sa isang project. May report si Aubrey Carampel. Matapos ba-postpone ng ilang beses, tuloy na ang Manila concert ng Canadian-American singer, songwriter, actress na si Alanis Morissette sa August 1. Bahagi ang Jagged Little Pill show sa world tour ni Alanis in celebration of the 25th anniversary ng kanyang iconic album. Umani ang album ng 5 Grammy Awards, kabilang na ang Album of the Year. Babiyahe rin pa Pilipinas ang Filipino-American actress na si Vanessa Hudgens para naman yan sa shoot ngayong buwan ng isang travel documentary na kukunan sa Manila at Palawan. Tampok dito ang relasyon niya sa kanyang inang si Gina at kapatid na si Stella. Reportedly engaged na sina Dylan Sprouse at Barbara Palvin. Sa ulat ng media outlet na Entertainment Tonight, happier than usual ang longtime couple at excited na rin daw na mag-umpisa ng new chapter together. Si Dylan ay nakilala sa pagganap niya sa Disney series na The Sweet Life of Zack and Cody. Runway model naman si Barbara. Wala pa silang official statement tungkol sa engagement rumor. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Tila niyuyugyog ang gusaling ito sa Lahore, Pakistan. Dahil yan sa magnitude 6.5 na lindol na naitala sa Afghanistan. Naramdaman din ng 6 pang karatig bansa ang pagyanig. Tumakbo sa kalsada ang mga residente ng Lahore para makaiwas sa mga pagguho. 3 ang nasawi sa Afghanistan at lagpas 100 ang sugatan sa northern Pakistan dahil sa lindol. History in the making ang attendance ng K-pop group na Tomorrow by Together sa Lollapalooza Music Festival 2023. Ayon sa Korean entertainment site na Soompi, first time na isang South Korean group ang magpa-front act sa major American music festival kasama ang iba't ibang bigating artist. Makakasama rin ng boy group ang fellow Hybe artist at ang rising girl group na New Jeans. Sila naman ang first female K-pop artist na magper-perform sa event. Hindi raw nalimutan ng isang estudyanteng hinold up nang ngitian siya ng lalaking nagnakaw ng kanyang cellphone. At ito raw ang naging daan, kaya siya nakilala at naaresto. May spot report si Emil Sumangit. Dahil sa hindi malilimutang ngiti, naaresto ang isa umunong notorious na holdupper sa Maynila. Pauwi at nag-aabang raw noon ang biktimang college student ng jeep nang mapansin ang lalaking tumitingin sa kanya. Bigla pong dumikit po siya sa bandang tagiliran ko po. Then nagtutok na po siya ng baril po. Tapos doon na po siya nagsalita ng hold up daw po yun. Sa takot ibinigay niya ang kanyang cellphone at bago raw lumayo ang holdupper, nginitian pa siya nito. Inireport niya agad ang nangyari sa pulisya. Nahuli ang suspect sa follow-up operation. Namukuhan ko po talaga siya doon mismo. Kaya po sinabihan ko na po agad sila, sir, na, sir, yan po yun, sir, hindi po ako nagkakamali. Kasi tinawanan niya pa ako eh. Na-recover ang linakaw na cellphone mula sa suspect na humingi ng tawad. Kinilala ang aking co-anchor at eyewitness host na si Atom Araulio sa 18th Lasallian Scholarum Awards ng De La Salle University of Manila. Outstanding Media Personality Award goes to Mr. Atom Araulio. Si Araulio ang kauna-unahang pinarangalang Most Outstanding Media Personality ng Universidad. Pagkilala ito sa kanyang kontribusyon bilang mamamahayag at dokumentarista, lalo na sa paggawa ng mga istoryang tumatalakay sa kabataan at edukasyon. Wagi naman sa kategoryang Outstanding Video Feature Story on Youth and Education ang Stand for Truth documentary na Runaway Child Brides, ang kwento ng mga tumakas sa buya nina Lilian Tiburcio at Brian Christopher Brazil. Sa talumpati ni Araulio, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga kabataan at ng media sa pagharap ng lipunan sa hamon ng misinformation. Yun, maraming salamat po sa Lasallian Scholarum Awards ng De La Salle University sa Manila. Ang parangal na ito ay paalala po sa aming lahat na pagbutihin pa ang aming trabaho at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Thank you. Proud na ipinakita ng ilang estudyanteng with honors ang kanilang achievement. Hanggang sa pagbabayad ng pamasahe sa jeep, may, ano yun, Pasimplex? Pasimplex. Pasimplex! Pasimpleng flex. Yan. Pusuan na yan sa report ni Bernadette Reyes. Sapat na ang ID bilang estudyante para may discount ang pamasahe. Pero itong mga ito, Bayad po, estudyante with honor. Pagkuyo. pinakita pati certificate as academic awardee. Eto si Hans Tin, consistent honor roll sa klase, kaya deserve na flex ang achievement sa biyahe. Loud and proud na achiever rin itong si Alexis. Magkano po pa ulit, Anes? Pag estudyante po po tayo. May bayad din po. Dahil hindi lang sa jeep umeksena, pati sa mall, aba, hindi nakaligtas sa inspection ng gwardya. Ako, Alexis, Diyos, dahil niya, ikaw ay nagkaroon ng Academic Award with Honor. Dala-dala pa saan man magpunta, humble brag lang naman para sa kanilang pinaghirapan.
Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tama naman maging proud. Deserve, Congratulations. Yan po ang mga balita ang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.